Natanggap na ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang set ng ebidensya para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Batay sa dokumentong ipinost sa website ng ICC, inihayag ng prosekusyon na binubuo ng 181 items ang pinadala nitong mga ebidensya. Kasama dito ang mga ebidensya na binanggit sa warrant of arrest na inisyu laban sa dating Pangulo. Tina Conti, ang Assistant to Counsel, dito po sa usapin po ng kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Magandang gabi po dyan sa inyo, Attorney. Magandang gabi at Opo. magandang umaga pala sa Pilipinas. Opo, thank you. Ma'am, ito nga po, ngayon ay headline po dito sa Pilipinas, itong 181 items na mga ebidensya na hawak po ng prosecution na isunumite sa panig din po ng depensa. Ito ho bang 181 items na ito? Kasama ba dito yung sinasabing posibleng mga ebidensya para po naman, sinasabi nga po, para po sa innocence or mitigating circumstance po sa panig ni dating Pangulong Duterte? Posible. Yung ebidensya kasi na required na ibigay ngayon, ay hindi pa naman yan yung pangkalahatan ng ebidensya. So, initial pa lang yan. Mm-hmm. At yung parang exculpating evidence, yung tawag kasi dyan ay kind of required to be submitted already. But yung evidence, hindi yan yung tipo, ito yung mga pangalan, ito yung mga ang hiningi lang dyan, bilang, o kaya language, ano ang English ba yan, Tagalog, Cebuano, mas ganun yung mga hinihingi impormasyon kaya baka hindi pa yung bugahan o kaya yung mismo patungkol sa merits of the case. Totoo bang humihingi po ng extension si Karim Khan para po sa submission po ng additional evidence? Yes, yung deadline kasi niya ay sa totoo actually April pa. Mm-hmm. Pero parang April 11 ba? Mm-hmm. April 11 yung sa kay Duterte. At sa bahagi niya parang mas direction. What is the direction of your of your defense? Mm-hmm. Actually sa kanya ang tanong, balak mo ba na mag-invoke ng ng insanity, etc. Kung ano mang depensa yan. Pero dito kay Karim Khan, ang kanyang hinihinging oras yata, i-check ko, pero parang may nahingi pa siya ng dagdag oras pa, magsabit pa ng additional. Mm-hmm. So itong initial 181 items, mas yung parang background, ano bang itsura nito? Ito ba ay nakapapel? Ito ba ay video? Mm-hmm. Ito ba ay tao, testimonya? So, ganun ang itsura ng submission or yung interpares exchange of information nila. Okay. Bakit po yata, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, kayo ba nakikipag-usap mismo dito po sa ICC prosecutor bilang counsel dito po ng mga biktima ng umano'y drug war? Hindi kami nakikipag-cooperate or hindi kami involved sa prosecution of the crime. Mm-hmm. Talagang office of the prosecutor lang yan. Mm-hmm. Ang victims ay may ibang papel. Hindi namin papel na kumbaga pruwebahan yung krimen. Pwede parang second prosecutor. Hindi mas sa amin ay views and concerns of the witnesses. Kaya sa totoo, of the victims. Mm-hmm. Kaya sa totoo, kung bulag din kami sa kumbaga kaso ng prosecution, pero susuportahan namin sila all the way. Yung office of the prosecutor ay nasa loob, nakapaloob sa korte. So meron siyang sariling opisina doon. At kumbaga independent siya sa iba't ibang mga units. May sarili siyang larga. Mm-hmm. At hindi nila kailangang kumbaga hindi sila required na mag-coordinate sa amin. Pero pwede. Ayan. So, yun naman yung arena. Pwede. Kaya lang, syempre, sila? Very strict about, una, disclosure rules. And pangalawa, about possibility of evidence coming into their play. Nabagit mo nga, exculpatory evidence. So, una, kapag kasi kami ang nagbigay, o kung sino man ang nagbigay, kailangan nilang sabihin sa kabila kung sino ang nagbigay. Mm-hmm. May ganon, hindi yung tipong gulatan na nakita na lang namin out of nowhere ito. Kailangan may source para ma-vet din nung kabila. Kaya delikado yan, lalo na
confidential yung information o kaya yung may hawak ng impormasyon, walang may kilala, tapos biglang hihingin yon kung sino ang may hawak. Then pangalawa, yung exculpatory evidence, lagi-lagi yung ini-invoke na. Alam mo yung, ewan ko pero kung minsan dito sa Pilipinas, kapag palagay mo hindi makakabuti sa kliyente mo, hindi mo nilang sinasabi sa kabila. Parang gano'n o hayaan mo siyang kunin yan. Dito sa ICC, hindi. Kapag ikaw prosecution, ang objective mo, makonvict siya, nakakuha ka ng ebidensya. For example, kalaunan, makakakuha ka ng magsasabi na, palagay ko po, hindi naman si Duterte ang may gawa niyan. Kunyari ganong testimonya, kailangan mong ibigay sa defense para magamit nila yon. Kaya may ganun kaming sensitivities. Kaya hindi kami kaagad-agad at hindi fully cooperating with the prosecutor. They can do it on their own. Trial ready na yung mga yan. Okay, so para ho mas maintindihan naming lahat, no? Nung panahon po na nag-iimbestiga pa itong prosecutor ng ICC, nagkaroon ba kayo ng chance together with the witnesses dito po sa kasong ito na makaharap siya para nga sa pag-establish nito pong mga facts na maari pong makonsider for the issuance of the arrest warrant? Si Karim Khan mismo, hindi. Walang ganong medyo stricto sila at kumbaga independent. Kumbaga sabi nila, you can give us the leads. Yung parang, sige, sabihin nyo sa amin kung anong impormasyon. And we did that with the submission of communications to the court. But they will investigate. Kung may conclusion, hindi nila kukunin yung conclusion namin. At sabi ko, very very stringent. Kasi sa atin, parang sige, bigay mo na lang sa akin lahat yan. Ako nang bahala. Or ako na ang i-adapt ko na lang kung anong sinabi mo. Ito hindi mag-i-imbestiga talaga yung court. At kahit pa nagbigay ka na ng impormasyon or ebidensya na parang kumpleto na, sila gusto nila na makumpirma, makausap mismo yung, kunyari, may ni-refer kang witness, kakausapin din ulit nila yung witness na yun. Kaya sabi ko nga, medyo ibang standards. Ako, natutuwa ako kasi makikita mo na yung independence of the prosecutor from the kasi hindi parang ang lalabas sa atin kung anong sasabihin ng nagsasakdal no, private complainant tatanggapin na lang ng prosecutor kasi wala na siyang oras o tamad na siya or kung ano man dito talagang napakasigasig gagawa sila ng paraan na maimbestigahan bawat isa. Sabi nga nila nagsabit kami ng mga communications, meron daw mga footnote. Merong mga footnote. Isa-isa ida-download nila yung footnote. Kunyari, footnote, news report tungkol sa ganitong patayan. Da-download nila yan and they will cross-check. Okay. Information na nakuha sa radyo, ida-download nila yung episode at ita-transcribe, gagawin pang English. Kaya ito yung tipong makakapag-convict talaga sa mga katulad ni Duterte. Okay, so ma'am, sa ngayon, ano talaga ang papel nyo sa kasong ito? Ano ba ang tamang title nyo dito? Tama naman yun na ICC assistant to counsel. So, ibig sabihin, I can appear before the court. Pero ang inaabangan namin ay ang pagbubuo ng litigation team. So, counsel for victims. Yung litigation team ay bubuuin ng mga abogado na involved or representative ng mga victims na magka-qualify. Kasi, Manong Ted, yung next stage talaga para sa victims. So, wala kami pakialam dito sa defense and prosecution na ebidensya. Or, well, we could, but very minimal, hindi kami required. Ang importante para sa victims ngayon, mag-register, mag-participate. Medyo technical at siguro manghingi ako ng paumanhin sa mga biktima na, ako, pwede ako dyan. Kaya lang may technical limitations or scope ito. Katulad ng, yung mga biktima na namatay, o EJK, yun yung kunyari kung yun yung itatrial, yung mga biktima na namatay, pagitan ng 2019 at 2022, out na. Pero feeling nila, di ba, biktima sila. Pero sorry, hindi po kayo malamang masasama. In the future, kung sabi ng ICC, ang itatrial lang namin, kasi syempre yung best case possible, ang itatry namin ay mga kaso, hindi sa buong Pilipinas, kundi sa NCR at sa Bulacan lang. For example lang example. Di ulaglag yung mga nasa Cebu, yung mga Mindanao killings, parang ganon. Hindi sila matatawag na victims of the case. Opo. Yung papasok lang sa scope na particular ang magpa-participate. Pero sabi nga namin, hindi naman ibig sabihin para sa pansarili lang nila yon. Kung sino man po ang makakapasok, paninindigan nyo yung interest ng mga biktima na hindi nakapasok.
Kaya masinsinang paliwanagan, masinsinang pakiusapan ito, yun yung gagawin namin sa susunod na mga linggo. Kasi kailangan on board kami lahat and on the same page. Opo. So kumbaga ma'am, kung tama pagkakaintindi ko, nandidiyan kayo, ilang pa mga abogado, dahil may mga biktima dito at na pwedeng maging ipatawag bilang testigo na sakop noong pong timeline na pinapanagot ang dating presidente bilang mga tagapagpayo nilang legal. Ganun po yun? Yun. Kaya lang, i-klaro ko, kasi siguro nga sa atin, ang pag sinabing biktima or private complainant, nagwi-witness. Sa ICC, hindi automatic. Okay. Opo. Hindi automatic. May ilang witness na pwedeng may ilang biktima na pwedeng mag-participate na witness. Pero sa kalakhan, ang mga biktima ay magpa-participate lamang sa pagbibigay ng kanilang mga pananaw at kuro-kuro. Yun yung importante sa korte. Kakaiba ito. Kasi parang, bakit may feelings involved? Well, these feelings matter. At kunyari, sa korte, tatanungin nila, ito may nag-a-apply for interim release. Labas sa legal arguments, labas sa jurisprudence, labas sa mga kung ano pang gusto nyong legal na argumento at issue, ano ang pananaw ng biktima? Pwede sabihin ng mga biktima, natatakot po kami kasi baka balikan kami. Ayaw po namin yan kasi hindi siya measure of justice. Ayun, parang ganon. Mas yun yung kukonsentratean dapat nung lawyers for the victims or counsels for victims. Okay, sige po. Again, hindi kami pwedeng hindi directly involved dun sa prosecution, hindi kami second prosecutor. Bagaman kakampi namin, syempre. Ang kailangan talaga ay mag-concentrate ano ang pananaw ng mga biktima. Medyo iba, no? Opo. Attorney, ganito, no? Sa atin po kasing patakaran, the accused have the right to face the accuser, no? So, dyan ho ba ganun din kapag ito lang po, no, theoretical, no? Kung doon sa iniharap na mga ebidensya ng prosecution at mga posibleng testigo, kung ilalabas man po ito eventually, maaari sabihin po ng depensa na itong si Juan de la Cruz na nagsasabi na kasama siya sa mga testigo noong 43 deaths na binabanggit na sakop ng timeline na ito. Gusto ko makaharap dito sa husgadong ito. Pwede po yun. Yes, yun naman talaga. The right of the accused to face controvert evidence and to confront the accuser is sacred. Okay. Pero meron niyang mga, syempre, minsan biktima yung haharap. Para din sa ICC, malaki din ang premium at malaki ang pagtingin nila na ang biktima kapag kinaharap yung accuser, baka matroma. Kaya yung nakita natin nung first appearance, may online appearance, baka pwedeng ganon. So, bihira na pagsamahin ng ICC yung victim and the perpetrator on the same in the same room. Okay. Opo. Kasi baka ma-retraumatize. Kaya pwedeng ganun at yun naman ay substantial compliance dun sa karapatan na to confront. Ayan, kaharap mo pero sa TV. So pwedeng gawa ng paraan for kumbaga, protection din ng biktima and even yung accused. Opo. Sa ibang pagkakataon, kung di tayo manonood tayo online, tutok tayo dyan, nakapixelate yung video. Okay, opo. Sige. So, hindi mo kita yung mukha, at saka hindi nakapangalan. Opo, sige. So, may mga paraan. Opo. Attorney, kasi po confirmation of charges lang po ang mangyayari, supposed to be on September, right? Opo, tama. Yes. Okay. And then, between now and September, maaari pong mag-apila ang depensa na pansamantalang palayain siya, no? Oo. At dun ho bang sa ganung pagkakataon kapag ito po'y na-formalize ng depensa, yan pong binabanggit kasi ng kanilang abogado, si Kaufman, dyan ho ba obligado ang prosecution, si Karim Khan, na abisuhan kayo, nakunan muna kayo ng reaksyon, kumbaga komento, bago po magdesisyon dito ang court? Yan precisely yung role. Actually, hindi kasi si Karim Khan lang ang magre-request, kundi mismong korte. Hihingi niya yung pananaw ng mga biktima. Kaya importante yung pag-register bilang formal na pagkilala. Kasi pag nag-register ka, mag-aasasabit ka ng ID, may application form, medyo stricto. Kaya yung paghihingi ng pananaw ng biktima, required nga sa ICC. Kaya maganda, natutuwa kami na, wow, iba yung role dito. Hindi lang simpleng parang mag-witness ka tapos sasabihin mo magkano yung nagastos mo sa burol. Dito, pati yung pananaw, yung feelings, and how it would affect your family. Sige po. So, attorney, meron po lagi binabanggit ng mga ICC accredited lawyers, no? Opo. Kayo ho ba ay hindi pa accredited ngayon? Kayo ba ay mag-a-apply for accreditation? Ngayon accredited ako na assistant to counsel. So, pwede ako maging bahagi ng legal team. May ICC
accredited counsels at sa Pilipinas 5 yan, yung parang mga binibilang ng mga pangalan. Yung 2 doon sigurado ako para sa biktima, yung isa para sa akusado. Kilala niya na natin yan. Ako mismo wala pang plano, ayusin pa namin yung pero definitely I could be part of the team. Opo. Pwede option din dahil nabanggit mo na rin yung ano niya, yung itsura, itong mga counsels ay kahit sino dyan pwede mong piliin, kahit hindi naman Pilipino eh. Kaya ang option ng mga biktima, up to 1,000 people. Pwede kayong pumili dyan kahit hindi Pilipino. Pero syempre sabi nga nila, syempre pipiliin ng Pilipino, kapwa Pilipino. Tingnan nyo nga, wala tayong Filipino lawyer, mukhang gano'n, no? Na sa trial ni Duterte, kasi si Duterte mismo pumili ng British-Israeli. So yung biktima, di magandang namang piliin niya Pilipino. Opo. Si Las Cañas at si Matubato ngayon, if you're at liberty to tell us, sigurado sila na testigo dito at may Filipino lawyer po na kumbaga kanilang kaugnayan dito? O mismo na po itong si Karim Khan? Ako, tingin ko si Karim Khan, kumbaga prosecutor ang in charge dyan. Okay. They could be represented by counsel. Pero kahit na whether registered with the court or not, kumbaga para may advisor sila. Pero yung mag-handle sa kanila, sa pagpipresenta sa kanila, ay yung ICC prosecutor. Okay. So, na-cover na yan. And ako, sabi na natin, 80% sure na magtitistigo sila. Sila na rin na kasi yung umamin di ba? Na nasa ICC custody sila at uupo ng stand. Opo. Ito 181 items na binabanggit, medyo hindi siya ganun kadetalyado 181 items, kasama na dito yung list ng mga testigo? Hindi pa yung pangalan. Kasi ang hinihingi, kung babalikan natin yung order before, ang hinihingi ay how many and which pieces of evidence can be immediately disclosed without redactions. So ang tanong, ilan lang? Hindi yung hindi yung sino. How many persons does the prosecution intend to call as witnesses? Hindi mga pangalan. How many witness statements ang ibibigay? So ano pa lang to, initial. Tapos yun nga, anong language? Ito ay initial at iniisip namin na preparatory ito dun sa paghahanda ng depensa nung kabila, ng defense ng Nina Duterte. Ano to, step by step. Sabi ko nga, very crucial na maintindihan natin yung process kasi walang ganyan sa atin. Ma'am, sa inyo ho ba sa Filipino lawyers, kasama sa inyong listahan si former Senator De Lima? Again, hindi po kami ang magbibigay ng witnesses. So, si Karim Khan. Ayaw din namin mag-speculate. Pero ako, as speaking for myself, I would like her to testify. I would love for her to take the stand. And in a formal proceeding, kasi hindi niya nagawa ito no? In a formal proceeding, recount everything that happened to her and with the acquittal. Kumbaga yung mga yung mga kaso niya napatunayan namang hindi. But we have to wait and see. Ang prosecutor ang mapagpasya dyan. At kahit gaano namin ipilit, sasabihin ng prosecutor, hindi, may mas malakas kaming testigo. Diba? Malay natin. Sige po. Okay. So, ma'am, kayo po, you're going to stay there hanggang sa hanggang sa magsimula na po itong confirmation of charges? Naku, hindi naman. Pabalik-balik din ako dahil ako babalik na ako soon dahil kailangan ko nang konsultahin yung biktima. At dahil magsisimula na yung proseso ng participation. So, hindi po ako nag-a-asylum din. Attorney, ano lang to, trabaho lang muna. Attorney, meron pong signature campaign ngayon na inulunsad para sa ICC po, para sa pansamantalang paglaya ng dating presidente. Ano pong take nyo doon? It's not within the processes of the court at malamang hindi papansinin. Kasi, parang gano'n sasabihin ng court, you have to submit something, a legal argument before the court and you have to have standing. Hindi porque Pilipino ka, pwede ka nang kumuda-kuda. Dito sa ICC, they look at the facts of the case, at the law of the case, at hindi dapat nagpapa-apekto at I highly doubt na papansinin niya ng mga judges. Ang kailangan gawin ng Duterte, kaya sabi ko nga, ito sorry pero unsolicited advice. Mag-usap sila sa group chat kasi si Kitty at saka si Pulong yata nasa Supreme Court dumudulog. Si Sara, sabi niya, move on. Sara is at one point, from one aspect, correct. Mag-move on na at mag-engage sa ICC because the relief that Duterte wants can only be granted by the ICC. Sinong pwede mag-utos dun sa mga jail guard na, laya na yan, palabasin nyo muna, temporary release. O kaya, walang jurisdiction ng court at palayain na yan, dismissed ang kaso.
only the ICC. So you should engage with them in the proper forum. Opo. Kahit pa kailan ba to? Sa 28, ano? Sa Makalawa. Kahit pa mag-rally sila sa labas ng hindi bibigay ang ICC na, gano'n, natakot kami na libo-libo kayo. Hindi. Opo. Sige. You have to engage with the processes. May pahabol pong tanong si Chacha. Please, Cha, go. Yes po, Attorney Cristina, kung sakali man na possibly ito yung paulit-ulit sinasabi ng Duterte side that they will really file an interim release. Paano nyo po kaya posibleng matulungan yung ating prosecutor? Ano yung mga isusumiti nyo pang depensa po sa korte bilang argument laban dun sa pansamantalang paglaya? Yung isang dahilan para hindi i-grant ang interim release ay yung posibilidad na manira ng ebidensya. At yung ebidensya yan ay tao, testimonya, o kaya papeles, documentary. At kung sa pananaw ng mga biktima, so tatanungin kami ng views and concerns. Kung sa pananaw ng biktima, natatakot sila at may intimidate sila. At kung merong magre-report na may nangyayari ng kababalaghan, kumbaga, pakikinggan yan ng huwes. Kaya tingin namin, well-placed ang mga biktima na mag-oppose dahil sila ang apektado. How would their interests be affected by an interim release? Okay. Para ang lalabas dyan, makakakuha ba kayo ng hustisya? At pag sinabi ng biktima, parang hindi. Parang nasa laula lang yung nangyari. Sasabihin siguro ng korte, okay, we need to listen to them because in the first place, this case is for them. Okay. Sige po. Attorney, last na lang po Sige, sa sige, akin, go. bago pang aming mga balita. Sinabi niyo po nung nakaraan na posibleng madagdagan ang kaso ng Pangulo dito po sa pambabash, sa hindi lang sa mga abogado na may hawak po dito sa kaso, lalo na po doon sa mga pamilya ng biktima ng EJK victims. Ano pong posibleng kaso ang maidadagdag doon? Yung Article 70 or Offenses Against the Administration of Justice, mas nakatuon dun sa intimidation ng witnesses or potential na witnesses. So, malay nyo, yung mga biktima ay potential witnesses. Second, yung intimidation and interference with the work of the court. Yung judges na parang pinipilit na, kumbaga, pumabor kay Duterte, pwedeng maging basihan. Kaya lang, sabi nga namin, of course, kailangan mong iturol yun na si Duterte yan, plano niya yan, at ito ang naging kalakaran. Medyo long shot, I would admit. Pero, well, worth a try. Kasi, naalala nyo, noong 2018, sinabihan na ni Duterte pinagbantaan na niya na si Fatou Bensouda, yun yung klaseng pagbabanta for the court or any of its personnel to not do its job or to do its job improperly. Yan yung pinaparusahan dun sa Article 70, Offenses Against the Administration of Justice. Pero sa pangkalahatan, of course, the court will not bow down or bend to their political exercises. Pero the fact itself that they are doing that could be wrong and should be penalized. Sige po. So, Attorney Conti, salamat sa inyo pong panahon and good luck, ma'am.